Wala pang isang taon na nakalipas, mukhang tanggap na kaagad ng Mavs ang pagkakamali nila sa Luka Doncic trade. Dahil nito, weeks lang after nilang tanggalin ang kanilang general manager na si Nico Harrison, ay ngayon, ang main piece naman ng Luka trade na si Anthony Davis kasama pa ang ilang vets ay okay na rin silang bitawan at willing nang makinig sa mga trade offers. Sa report ni Shams, binanggit nga nito na nag-explore na ang Mavs ng mga offers hindi lang para kay AD, kundi pati na rin para kay Klay Thompson, D'Angelo Russell at Daniel Gafford. Basically, tanggap na ng Dallas na walang mangyayari sa kanila sa ganitong roster at ready nang baguhin ng malaki ang team. As of now, 9 wins, 16 losses ang record ng team. 11th place man at few games behind lang sa play-in spots, pero ang problema nasa 2024 NBA Finals sa sila before with Luka. At simulang i-trade to ay mukhang ikalawang season na nila itong mga ngamote. Kaya lunok pride tong Mavs at hindi na mag-hold pa na hintayin makabawi. Para na rin mas mabilis ang recovery nila sa pagkakamali ng organization. Main problem nila injuries. Pinalit nila kay Doncic, mas injury prone na si AD. Also, since joining the Mavs, malayo rin sa dominant form niya itong si Davis. May mga games na maganda pero overall malayo sa averages sa Lakers ang mga numbers niya rito. Lahat talaga hindi umaayon sa expectations na ito Mavs. Kaya ayan, tama nga naman na habang may value pa ay i-explore na nila yung potential trades para kay Davis. Ay kay Shams, ang Pistons, Hawks at Raptors ang tatlo sa ilang interested kay Davis. May mga good pieces naman na pwedeng i-offer plus mga picks pero ang problem lang ay kung may mga trip bang players doon ng Mavs. Depende pa rin yan sa kanila. Siyempre Luka yung binitawan mo tas madadowngrade na madadowngrade. Kaya hindi rin nila ni-rule out ang extension kay AD kung di man okay ang market para sa kanya. Siyempre bababa talaga ang value niya kung ganyan. Hindi kaya maging healthy consistently sa point na ito plus mas mababa rin sa expectations ang level na nilalaro niya. Pero regardless naman kung this season man, sa off-season o next season pa, I think smart na trade talaga ito for the Mavs. Lalo may Cooper Flag naman silang pwedeng doon na lang mag-build around. Na promising din naman ang pinapakita, 17.6 rebounds so far with some high-scoring games na rin this season including ang career niyang 35 points. It'll only get better lang sa mga susunod na seasons. Kaya kaysa wala sila mapala, mas bumaba pa ang value ng mga aging at injury-prone na superstar sila, ayos nang mag-rebuild na kaagad ng team para kay Coop. Understandable na move yun. Ilan pang na-link ay yan yung si Gafford, Klay at D'Lo. Kay Russell hindi naman shocking dahil binibench na nga siya ngayon sa team dahil sa terrible na laro niya at decision making this season. Also maganda rin na nalalaro ng dalawang bata ng Mavs, sina Brandon Williams at Ryan Nembhard. Okay rin i-develop na lang yung mga yan kaysa hatian pa ni D'Lo at mas slow down pa ang developments nila. Samantala si Gafford naman, ito magandang piece. Ang dami lang talagang asset na itong Dallas na bigs. Lalo kung wala rin patunguhan this season yung AD trade at i-keep pa siya after ng trade deadline. Also, si Derek Lively, bukod sa mas bata, ay mas mura rin yun ng over 10 million a year sa sahod ni Gafford. Kaya may intindihan mo talaga kung bakit itong si Gafford yung open na bitawan ng team. Kay Klay Thompson naman tayo, ito ang sama ng start ng season. May mga biglang maayos na shooting night pero marami talaga yung mga baldugan. Just 11 points a game at 37% lang ng field goal percentage, parehong career low niya. Massive talaga ang dinip ng laro ni Klay sa last 4 seasons. Kaya same kay AD kung ikaw sa Mavs ay i-alok na habang may value pa. Sa report pa rin kung sakali gusto raw ni Thompson malipat sa isang contender na team. Doon niya raw gusto i-spend yung huling 2 years na sa kanyang contract. Pero yun lang, titignan pa if may mga kakagat na ganong caliber na teams dahil rapidly bumababa nga ang laro nito ni Thompson. Also kung wala rin makukuhang good na return to Dallas ay baka mababa rin ang chance na i-pull nila ang trigger unless desperate na talaga sila. Yan ang aabangan sa situation na ito na Klay, saan siya malilipat or kung walang may trip o sobrang low ball naman baka i-keep na lang din siya ng Mavs, same kay AD kung sakali. We'll see na paano magpapan out to hanggang trade deadline sa February. Mahaba-haba pa naman to para sa Dallas Mavericks. Sana makahanap sila ng mga fair na offers dahil need na talaga nilang i-revamp ang roster at mag-move on sa quote-unquote win now mode nila na inalis naman si Doncic.